So, hi guys. Ako po si Sige. Jomar Reyes ng BSID2D. At ito po ang aking guest, si Miguel Lasala. At About Miguel. ang paksa na pinili ko is tungkol sa karahasan at paglabag sa karapatang pantao. So, ano nga ba muna? Bibigyan muna natin yung kahulugan ng karapatang pantao. So, yung karapatang pantao, ito daw yung mga tawag sa mga likas na karapatang taglay. Bawat tao. Tulad ng karapatan nilang mabuhay, magpahayag, tsaka tratuhin ng dad at pagkakapantay-pantay. So, nag-search ako ng ng mga issue na pwedeng may ugnay dito sa topic natin na karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Tapos, ang lumabas, itong tungkol sa drug on war sa Pilipinas. Sorry. Ba't ka natawa, pre? Dragon War? Anong Dragon War? Ano mo, professional nga dapat eh. Ang hindi tinawa. Tama lang. Parang drugs ba? Hindi, sorry. Dragon Dragon War. Laban ng mga dragon. Dragon versus Dragon na. Utang ina yan. Dragon War. Dragon Wars daw eh. Putik na yan. Lala. Mali. Ulit nga. So, hi. Ako nga po pala si Jomar Reyes ng BSIT Tubu. At ito ang Ito aking naman si guest. Miguel P. Lasala Jr. O, di ba? Yes. So, ang paksa na napili ko ngayon, karahasan at paglabag sa karapatang pantao. No? So, i-discuss ko lang muna saglit kung anong meaning ng mabilisan. So, yung karapatang pantao daw, yung tawag daw siya sa mga likas na karapatang taglay ng bawat tao. Kaya ng karapatang mabuhay, pagpahayag at tratuhin ng may dignidad at pagkakapantay-pantay. Bale, nag-search ako ng mga issue na pwedeng maano dito. So, ang lumabas is yung war on drugs noong 2020. So, ito yung nakita ko sa lumala daw ang sitwasyon ng karapatang pantao sa Pilipinas noong 2020. Tuloy-tuloy daw ang pagpuntirya sa maralitang tagalunsod ng napamaslang na giyera kontra droga ni Pangulong Duterte na sinimulan sa pag-upo niya noong Hunyo 2016. Ang pulisya at mga di kilalang lalaking may baril na konektado sa pulisya ay nagsagawa ng libu-libong extrajudicial killings biglang dumami ang bilang ng kaso ng pamamaslang sa panahon ng COVID-19 lockdown. So, umakyat daw ng higit na 54% mula Abril hanggang Hulyo 2020 kumpara sa nakaraang 4 na buwan na halos wala daw nanagot sa mga pagpatay. So, sa tingin mo, pre, beneficial ba sa atin yung war on drugs? Para sa akin, hindi eh. Kasi hindi naman siya yung pinakatamang hakbang para mabawasan mga gumagamit ng droga. Kasi mas laganap naman, hindi naman lalaganap yung droga kung walang nasusupply ng droga. Ako nga lang. But, ano namang opinion mo dun sa mga dinedebate ng mga tao na kaya lang daw ginawa ni Duterte yon para daw maano yung tawag dito? Mawala yung mga adik.
Ganun. Tas bu tas bumaba rin daw yung crime rate sa ano niya, sa termino niya. Ano ulit yung huli? Tas bumaba din daw yung crime rate dahil daw sa ginawa niya, nung termino niya. Oo. Statistically naman, hindi naman bumaba talaga eh. Kasi, ah, nanatili pa rin naman yung level. Hindi siya tumaas, hindi rin siya bumaba. Pero ayun, walang basis na bumaba yung ah, pagkakaroon ng mas konting kaso nung panahon niya. Actually, mas marami pa nga eh, since ay nabulgar nga na merong mga extrajudicial killings na nangyari. Sa tingin mo, ano yung mga nalabag na karapatang tao in sa in process ng ano, during sa war on drugs? Ah, pinakauna dun is yung due process. Kasi, hindi naman talaga dumaan sa due process eh. Bali kapag may sinabi lang na, itong taong to gumagamit ng droga. Wala nang ano-ano, wala nang sabi-sabi. Ah, either pinapatay or tinataniman para lang sabihin na meron silang na-hit or nahuli na na user. Which is, ayun nga, may tamang batas para doon. Kung nagkasala ang isang tao, kailangan niya dumaan sa trial, magpakita ng mga ebidensya, at basahan nung Miranda. Hindi po basta-basta huhulihin or worse is papatayin. Paano naman daw yung sa mga ano, yung sa mga nanlaban daw? Kaya yung sa mga nanlaban, Okay. Doon naman sa mga nanlaban is, karamihan naman ng mga nanlaban is mag-isa lang, di ba? Ang mga pulis kapag pumupunta is madami sila. So, hindi ba well-trained yung mga pulis natin para umabot sa patayan? Walang maximum tolerance na naganap. Kasi kung marami naman, tapos sila yung kalaban, parang useless naman kung papatayin agad, di ba? hindi, Hindi may paano naman daw yung sa ano, kunwari, sabihin natin yung user is may baril, di ba? Parang trineten na yung pulis na, ano, puputukan sila. So, justifiable ba yun na ano, anong, ano sa tingin mo? Tama lang ba na unahan na ng pulis bago sila yung maunahan na mabaril? Or ano ba sa tingin mo dapat ako? Dapat case to gawin? case, case to case basis kasi eh. Kung patingin naman ng pulis, maraming madadamay na civilian. I guess, siguro, yun yung magandang way. Pero, yun nga, since well-trained naman sila dapat, di ba? Hindi, So, alam nila kung ano sabihin natin mag-neutralize na ng mga ano, walang madadamay na sibilyan. Parang ano, sila-sila lang. Silang police operation, tas pinasok nila yung bahay, nakita mo gumagamit, tas may baril, biglang tinutukan. Anong, ano sa tingin eh, mo? di ba, ano naman eh, train naman yung mga pulis sa mga ganong scenario. Di ba? So, alam nila kung paano i-neutralize yung mga ganong scenario. So, ah, ayun, hindi pa rin natin masasabi, syempre, kapag napuputok na, adrenaline na lang kasi. Either puputok na rin yung kabila para hindi sila yung maunahan. Pero yun nga, karamihan naman talaga, statistically, is hindi naglaban. So, mali siya. Pero kung yung context nung yung context is yung dalawa lang na heads off lang. One on one, gano'n. Ay, one versus, gano'n. May way naman para mag-neutralize yun kasi train nga dapat sila, di ba? Pero yun nga, kung buhay talaga yung nakakaya doon, syempre, it's either yung police or yung drug user yung wala. Case basis pa rin tayo. Yung sa ano naman, pre. Yung, ito naman, yung sa pagkakakulong naman ni Duterte sa ibang bansa, sa tingin mo ba, nalabag ba yung karapatang pantao dyan?
Hindi, kasi unang-una naman, binasahan siya ng Miranda rights, di ba? Kasi, ito ang Alam inaano, naman niya. nakidnap daw. Ayan, ano, Mali yun, kasi ang dami naman tao doon, kung nakidnap yun, di ba? Papipigilan yun. Plus maraming pulis, may iba't ibang ano. Well coordinated yung pag-aresto. So, merong certain ano ba tawag doon? Affidavit ba yun? Basta yung ano, yung ganun na, ayun, arrest, warrant of arrest. warrant. May warrant siya. So, binasahan naman siya ng Miranda. I don't think na may nalabag doon kasi may due process, di ba? May trial pa nga siya eh. Nililitis siya, which is yun deprived dun sa mga naging victims ng war on drugs. Yung due process. Na imbis mamatay sila agad, siya, nababasahan pa siya ng sakdal. So, may naisip pa ako na isang nakaugnay din sa topic natin na karapatang pantao. Ito naman yung sa panggugulo ng mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. So, ano sa ano sa tingin mo yung tamang approach na dapat gawin ng Pilipinas para ma-resolve yung issue about dun sa panggugulo ng mga Chinese Chinese sa West Philippines? Yun, unang-una sa tingin ko, kailangan na maghain ng resolusyon ng Pilipinas. Kasi kung susundin naman natin yung dating naipanalo ni Pangulong Aquino na Oo, pero yun nga 'di ba, parang may ayun na nga, naghain na nga ng parang resolution ba yun, basta parang tawag dito, yung parang nagreklamo na sila, nag-ano na sila, 'di ba? Tas naipanalo nga, pero wala pa rin namang pinagbabago, parang nagugulo pa rin. So, ano na sa tingin mo yung next step dapat? yun, mahirap pa rin masabi kasi unang-una, China yun eh. Malaki yun, malaking bansa yun compared sa atin. So hanggat maaari, ang kaya na lang talaga natin gawin is mag-deflect. Not unless kailangan nating ilaban talaga. Which is, dapat naman talagang ilaban. Pero yun nga, siguro may measures pa rin na sinusunod yung siyempre, risky pa rin para sa mga citizens yun ng Pilipinas, tayo lahat. Kasi madadami tayo if ever na merong mangyaring hidwaan na mapunta sa giyera dahil lang doon. Ito, pre, last na. So, yung tungkol naman sa rally, so karapatan din naman natin yung pinaglalaban ng mga kababayan natin doon, natin, kahit nasa bahay lang yung iba, no? So, sa tingin mo, ah, tama, tam, patas lang ba yung paghuli nila dun sa mga nagrarally? Tungkol Ayun, dun sa, magandang tanong. tungkol dun sa pamumurakot ng sa DPWH tsaka yung iba pang ahensya ng gobyerno. Pero syempre, hindi lang naman yun tungkol sa sa DPWH, yung kabuuan na talaga. Oo, tama yun, di ba? Ang nangyari kasi is, siyempre, unang-una trabaho nga naman ng mga pulisyan. Pero, um, hindi dapat naging marahas. Mali yung both sides, sabihin natin, pero biktima lang din kasi yung kabila. Yung mga pulis is nandyan lang to secure the peace, pero, ayun nga, hindi dapat naman to sa brutality. Di ba? Kita nga natin na nagtatapon tear gas, may mga nangabalos, may mga namatay pa nga, di ba? Na di na lang, may mga namaril daw. So, ayun, rights ng mga Pilipino natin. Rights natin, mga tao, na maging vocal, mag-rally, ganun. Magkaroon ng freedom of speech. Pero yung hindi
Pero yung pigilan tayo, kagaya nun, mga pulis, di ba? Binabarikadahan nila. Tingin ko, nalalabag din yung freedom of speech, gano'n. Pero ang ina-argue kasi ng iba na kesyo namamato raw yung mga nagrarally, gano'n, nanghahampas, nananakit. Kaya kaya parang umano lang din yung ano, sa sa So tingin yun ko. nga, ano, inevitable talaga yung violence sa rally. Pero di ba, as I've said before naman na, ang tungkulin lang ng police is to keep the peace. Wala namang mandated na hampasin din nila, di ba? Batuan ng tear gas. So ngayon, it falls down pa rin naman dun sa sa mga mandate na nakuha nila kung ano yung mga orders and kung paano nga naman nila iso-suppress yung mga tao in order na magkaroon ng peace. Eh kung yun yung yun yung way nila para magkaroon ng peace. I think parang border nakakross naman yung border nung pagiging human nila. Kasi syempre, kasama rin naman sila sa pinaglalaban. Kasama sila sa sistema na sinisigaw ng mga nagrarally. So, yung dagdag na, yung excess na brutality is injustice para dun sa mga na naging biktima nila, syempre. Yun lang. So, Okay na ba? hindi na natin tatapusin, no? Maraming salamat kay Sir Miguel, no? So, wala na, no? Na namatay daw po yung CP ng ating kasama. At dito na po natin tatapusin ang ating podcast. Karahasan at paglabag sa karapatang pantao yung tunay na hadlang sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bansa. Kapag ang dangal at karapatan ng tao ay hindi ginagalang, nawawasak ang tiwala at pagkakaisa sa lipunan. Kaya mahalaga na palawakin natin ang kaalaman, tiyaking naipapatupad katarungan at kumilos laban sa karahasan. Tatandaan natin na tungkulin ng bawat isa ang paggalang at ang pagtanggol sa karapatang pantao para makamit natin ng isang mapayapa, makatarungan at makatao. Muli, ako nga pala si Jomar Rias ng BSID2. Maraming salamat sa pakikinig.